Everyone, let us all welcome our first speaker for the night, Jay Montañez. Palakpakan naman dyan. Clap, 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 Go, clap. Jay! Ayan. Go, 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 Jay! Go, go, go. Hello, magandang gabi. Ayan, pasensyahan nyo na. I'm not at my best health right now. I have gout, so medyo I'm in pain. Pero kaya natin daw, push. Gusto kaya mas gabong palakpakan, push. Alright. So, tonight, I just wanna talk about the things that I am passionate about. So, dun magre-revolve yung aking kwento ngayong gabi. Since ang theme naman natin ngayon sa ating PC night is storytelling and stories, thriving with stories. So, yeah. Let me just prepare my presentation. Kala mo ang daming pin-prepare. Alright, let's go. Okay, so ang napili kong title for this is Pagtatagpo. So, yung huli kong talk, sabi ko pagsasalin kasi it was more about translation, adaptation. So, ito naman, para maiba, pagtatagpo naman. So, connection through stories. Okay, so, ang una kong gustong talakayin is ang aking favorite video game of all time. Pero bago yan. So, itong Things About Me, okay na yan. Frustrated linguist, writer, voice actor, editor. I turn my overthinking into stories kasi I'm an overthinker. Yun lang. Okay. Unang gustong i-share is about Kingdom Hearts. I don't know kung sino familiar sa inyo sa Kingdom Hearts, pero ito tanongin ko sa inyo. Sino sa inyo familiar sa Disney? Disney. Sino lumaki ditong Disney kid? Lumaki ng mga Disney princess, mga kwento ni Tarzan, ni Aladdin, Peter Pan, Beauty and the Beast, Mulan. Okay, tanongin ko kayo. Na-imagine nyo ba ever na what if kasama kayo sa kwento nila? As in, mag-i-involve kayo dun sa pagdaloy ng kwento nila. Diba? Kasi the concept of Kingdom Hearts is essentially isekai. Isekai siya so pag sinabing isekai, mapapasok ka dun sa mundo nila and then you know what? I'm just gonna show you something. Go forth, Sora, Donald, and Goofy. Everyone is waiting. If we stick together, we're unbeatable. Friend. Nothing can ever drive you apart. You will always find your way back to each other. My name is Tron. Jiminy Cricket. Captain Jack Sparrow. Okay, so essentially, yung character natin, si Sora, what he does is he goes through the Disney worlds. So may overarching story siya, but he goes into the, para ma-achieve niya yung ultimate goal niya, kailangan niyang dumaan doon sa bawat isang world na yon. And he has to make connections, he has to make friends with the characters, halimbawa, kina Tarzan, kina Mulan, kina Ariel, so they become his friends. And essentially, Kingdom Hearts is a collaboration between Disney and Square Enix. Square Enix are the people who made Final Fantasy. So imagine, parang hindi ko na-imagine na pwede magsama yung ganong classic. Kasi imagine mo, yan, there's a spiky-haired dude traveling with Donald and Goofy. Because Donald is the mage, he's the magician, Goofy is the knight. Then Mickey is the king, King Mickey. So ganun yung mundo nila. And so, anong point nito? Na there's, one of the lessons na tinuturo sa Kingdom Hearts is the power of friendship. Na may mga bagay na hindi mo kayang gawin mag-isa, but
if you enlist the power of friends and connections, matutulungan ka nila na ma-achieve yung goal mo. And in terms of if you're selling an idea, minsan kung ikaw mag-isa hindi mo kaya, minsan kailangan mo rin ng support from other people. Anong example ng collaboration na nagwo-work for both parties? Kasi like yesterday, dun sa podcast ng Passionate Perspectives, you were talking about all marketers are liars. Ganyan. And one of the topics na napag-usapan namin was the idea of yung kayang ma-sway ng collaboration yung opinion ng tao. Ano example nito? Okay. Sarah G and SB19. So, kanya-kanya, SB19 and Sarah, they have their own fan bases, di ba? But, by them working together, you get the fans of Sarah G are magkakaroon sila ng interest sa SB19 and vice versa, the 18 will, alam mo yun, magsusupport din sila kay Sarah. And hindi lang ito exclusive sa atin. Like, parang ito, yung last year, sobrang sikat na sikat yung Jollibee at yung SB19 sa McDo. Despite the issues happening sa McDonald's last year because of the allegations nga ng support sa Israel-Palestine war, na there was a global boycott call, the local franchise ng McDonald's, the way that they countered it is by a collaboration. So, SB19 yung inana nila, yung kinuha nila na maging endorser. Na minsan napaisip ka, ano ba to? Parang kakwestiyonin mo eh. Kasi base doon din sa napag-usapan kahapon sa talk, sa libro ni Seth Godin, na may yung brand loyalty, nakahinge siya doon sa ethics at authenticity. And minsan, we trust people, brands that are similar to our own values. So, yun. So, doon siya nag-aalay na minsan naisip mo, am I being ethical? Am I doing the right thing? Am I being good by doing this? And yes, parang sabi nga ni JV, parang Encantadia and Mulawin. That's another good example. And synergy from the same network. Ayan, may examples pa ako dito yun. Hindi to mugtog kasi yung sa nila'y nakasipag na hinahagilap ka ng mga umaaligid. Mag-ingat-ingat ka at baka mabihaga ng mga umaaligid. Hindi lang na mata, huwag kang babasta-basta. Ingat sa mga umaaligid. Ingat sa mga umaaligid. Ingat sa mga. Yeah, so it's really nice to see artists working together to support each other din. And nangyari din to recently kay si Bruno Mars. Kung sino-sino kinokolab ni Bruno Mars last year, di ba? Si Rosé sa Apato, tapos si Lady Gaga. Yung things na hindi mo in-expect na mangyari. But it's something na nakatulong dun sa brand nila overall. So, ang point ko lang talaga dito is collaboration it can be helpful for you to get your story across, especially if sobrang aligned ng values nung dalawang brand na yun na nagko-collab. And this is me, yan, nag-cosplay ako ng Sora sa Intramuros, tapos ito yung 3D printed keyblade na binigay ni Master Sai sa akin. Lang. Okay. Some last bit about Kingdom Hearts na I wanna share. Our worlds are under attack. And only you can stand against the darkness. Titans! Show me your power! Now, the battle between light and dark will reach its epic conclusion. Look out! There, Sora! Jack Sparrow! Captain Jack Sparrow.
Make way! Rapunzel? I'm not afraid to face them. Oh no! Together, we're unstoppable. Now you made him mad. I'll distract him! You guys go! For life and light, together we fight. Ayan. So, yeah, collaboration, and this is something na sa sobrang pagmamahal ko sa Kingdom Hearts, it's something that I will always patronize. Na tatangkilikin ko siya hanggat kaya ko, and kasi part na siya ng ano ko eh. Minsan gino-joke ko, Square Enix has part of my soul already. Kasi naalala ko nung tinuturo ni Louie before na may time pagka nakahanap ka kasi nung fans na talagang na yung true fans mo, or yung maka-experience ka na sa sobrang gusto mong suportahan yung isang brand na sobrang aligned sa'yo. Ikaw na yung nagsasabi, you take my money, ganyan, di ba? So, this is one of those things na very important to me because it's part of my life story growing up. One thing though na meron akong nakukulangan ako sa Disney is yung something about me personally sa identity. Na the closest thing na masasabi kong may ganun sila is Luca. Have you guys seen Luca? So the kid, yung Italian kids, the two boys with a Vespa. So a lot of people are saying that that's a queer storyline, or it reflects a queer storyline. Kahit technically they're just boys. They're not really they're not connotating anything LGBTQ or anything, but the story, the journey is actually similar na makaka-relate ka. And the second thing I wanted to share tonight is my favorite DL story. So I don't know if you've heard of Gaya sa Pelikula. So like in the movies. Here's the trailer. Sige nga, bakit gusto mo magpelikula? Gusto kong magkwento. Hi, I'm Carl Frederick Almacen. I just moved into my uncle's apartment. Hi, neighbor. Hindi ako magnanakaw. I'm just hiding from my sister. Gusto ko mag-shift sa film. Gusto ko magtrabaho sa pelikula. Turuan mo ko. Deal. Kamusta kayo? Pinasasakit niya ulo mo, no? Sobra! Pinapatambay yung mga hugasin sa lababo, hindi nagsasaing. Tapos kung maasar akala mo, regalo ng Diyos sa katauhan. Pero bumabawi naman siya, ate. Ikaw, Carl, magugustuhan mo to, si Vlad? Alam mo, ikaw, kakambati lang natin. Bakit hindi? Alam mo yung feeling na hindi ko hindi sa sarili mong buhay. Yeah. More than you think. Gusto ko masasabi kung sa akin. Simple lang yung tanong. Okay. Gusto mo ba ako? Hindi ko alam. Hindi ko nga sigurado kung kagaya mo. Hindi ko nga alam kung ano ako. So I act like I just accused you of a crime. Anong inisip mo? Ayokong mag-isip. Repeat after me. I am valid. am valid. You are valid. Okay. So this
ano siya, medyo start ng pandemic-ish lumabas itong guy sa pelikula. So, yeah, so the story is about neighbor sa isang condo. Tapos, yung isang character, si Carl, straight pa siya, or at least he's still figuring out his identity. Vlad is the out person na mas confident sa orientation niya. So, for context, I am not straight. So, and it's, as someone in the LGBTIA community, bihira akong makita ng kwento na I can identify with. Like, super resonating yung kwento. Na I feel like, shit, that's my story. And, it's important na, if you want to be able to connect to another person on that level, minsan kailangan mo yung dapat marinig mo yung kwento niya nagre-resonate sa iyo eh. And kadalasan kulang, there's not enough representation out there. And why is it important? Kasi hindi yan ang normal na nakikita sa society, hindi yan yung normal na nakikita sa media. Kasi halimbawa, kung babalik tayo sa example kanina sa Disney, mostly ang makikita mong kwento sa Disney are, Disney princesses, prince and princess. So alam mo yun. So parang walang, even though I love Disney growing up, hindi ako makarelate in that aspect. And this was the first time na nakita ako na I can identify with both of these characters. And minsan, sa messaging ng brands natin, we're trying to reach specific people, but sometimes we're not being authentic or hindi natin na-share yung authentic experience natin na magiging relatable tayo sa kanila. And that's important. Halimbawa, kung in a sales context, halimbawa, kanino ka mas magtitiwala? Doon sa taong alam mong napapansin mo na nagbibigay lang ng spiel kasi yun yung trabaho niya, o yung nakakapagbigay siya sa'yo ng specific example sa konteksto mo at naipapaliwanag niya kasi alam niya yung, especially kung siya rin similar ng situation sa'yo. Halimbawa, kung siya ay isang single mother, tapos ang binibentahan niya ay single mother din. 'Di ba? Mas maipapaliwanag niya kung bakit kailangan mo isang bagay o kung paano ito makakatulong sa iyo na hindi magagawa kung wala yung authentic experience na yan. And it's something that builds the trust na makakapagtagpo kayo together. Ayan. Yan, so sobrang pagka-addict ko sa guys sa pelikula, napabili ako ng Orca kasi yun yung meron si Vlad. Kasi I really love Vlad. Ayun, meron din akong plush throw pillow ng guys sa pelikula. Sample ng line sa guys sa pelikula na I really liked, etong scene na to with Anna. Para sa mga juicing chikahan. Okay, sige. Pero ikaw mauna. Okay, sige. Nagtatago kasi ako. For a month. Sa anak ko. Hindi nyo kinaya. Sa ganda kong to at sa hulmong pangangatawan na meron ako, medyo na. Pero after 10 years, tsaka ko lang yun tinasa dun sa ama niyang walang ambag at manloloko. Kaya huwag niyo akong i-judge. Mahal ko naman yung bata ngayon. Pero kasi, hello, wala nga nagturo sa akin kung paano mag-ayos ng tax, tapos gusto nilang maniin ko ang pagpapalaki ng bata in this kind of economy. Tsaka ano to? Nanay na lang ba ako palagi? Literal na pinasan ko ang mundo? Ganon? Puta naman artist din ako, di ba? Butante at babae, nadadarang at natutokso rin. Imagine ninyo, 2 years. 2 years na akong walang sex. Scorpio ako, Alam niyo ba kung gaano kalaking sakripisyo yun sa ngalan ng pagpapakaina? Kailangan ko lang siyang
Kailangan ko lang siyang iwan. Kasi, syempre, ayokong dumating yung araw na masisi ko siya sa mga oras na nawala sa akin. Oo. Bunga lang siya ng kalandian ko nung prom. Pero hindi ibig sabihin nun hindi ko siya mahal, okay? Siya ang buhay ko. Yun nga lang. Nakakapagod ang buhay kong minsan. Oh! Sorry! Nakakatawa ang hinap. Ayan, so si Anna is one of the supporting characters. Tapos, sabi ni Vlad, ay ikaw pala yung dahilan bakit na-cancel yung prom namin. Bakit siya? Kasi nagalit daw yung mga madre kasi may nagkabuntisan daw. Tapos... Pero okay lang. Ayan, pero okay lang. It's not like masasayaw ko yung gusto mo sa'yo. Bakit hindi? Catholic schools. Jinx. Jinx. So, alam mo na nun? Yan, so sobrang reflected dito kay Carl yung curiosity about sa identity niya. Si Vlad is the one na mas may experience. And then yung may yung part dito na ito na napag-usapan namin to ni Aniela yung about yung idea of passing. So medyo kung hindi kayo super familiar doon, it's minsan iniisip ng mga tao na compliment pag sinabing hindi ka mukhang bakla or whatever. Pero hindi kasi siya compliment. Hindi ka lata. Hindi yung compliment, ha? Sorry. Remember yung napag-usapan natin mga microaggressions last time, diba? Siyempre, akala mo matutuwa dapat ako. Kasi hindi ako halata. Pero, I mean, what does that say about people who are FM? So, Vlad, bading ka ba talaga? Kahit magubad ako dito, wala kang mararamdaman. Meron naman. Talaga? Oh, dire. Makaramdaman akong dire. Parte nito, ikaw. Yan, so sobrang lighthearted lang siya. Pero lighthearted yung humor, pero pagdating dun sa serious discussion, serious talaga. And then, so nabanggit nga nila yung about dun sa prom. Magkakaroon sila ng imaginary prom moment later. Na parang tinanong ni Carl, ganun, big deal ba talaga yung prom? Hindi naman. Pero kasi yun na nga. Hindi naman nga kasi siya big deal. Hindi pa mapagbigyan. Yan. But anyway, moving on. Yung last na gusto kong i-share is representation, which is connected pa rin naman siya. In a way, all three things are connected. So representation, kanina medyo representation about something na mas dear sa akin as a queer person. Pero ito something mas relatable sa ating lahat as Filipinos. Filipino representation. So I wanna talk about Alamat, my favorite P-pop group. So, aminin nyo, kayo ba yung tao na nung narinig nyo yung konsepto ng P-pop before, nag-cringe kayo na, ay gaya-gaya sa K-pop? Aminin. Ganyan ako before. Ganun ako before. Promise. Kasi, I mean, yung idea of P-pop, nag-cringe ako before. Nagbago yung isip ko nung nakilala ko yung Alamat. Bakit? Sige, panoorin natin itong concept ng Alamat. Haharangan nila tayo at hihilain pababa. Pagsasabihan tayong lumugar. Dahil ang mga tulad natin kuno ay bitit kapos sa halaga. Daidaan na aangay na lumayo. Paano? An kolor kan unit. Ay kolor kan daga, imbis na kolor kan mga panganuron. Tungod kay, ang sinultian niya gikan kuno sa dila, dili sinultian sa langyaw. Dili sinultian sa mga adunahan, kundili ingog lang sa ordinaryong katawhan. Mapilitan tayo nga aglemang, agsukat itsura, kapulang ti pamati tayo, kahisulang ti pamuspusan, mabigbigan da tayo ti patao, kanarakuban ti sang kalubungan. Eta mo amamalayan, kabang biya mo makasipit, kabang biya makapitpit, kinganino daring aliwa, kabang biya na mo makiapos, king balang kimutdat galo. Gusto na, iunas ang pagribok.
iuna para magsipak. Sa talikala nga kita man mismo ang nagtuga. Oras na, tuna ko na inigugma. Para bubus nga larang natunid ako. Kung hino kita, kung ano kita. Aluyid maskara. Halika sa ibayang banwa, doon sa kabilang dako. Doon, ipagdiriwang natin ang ating pinagmulan habang nakikipagsabayan sa makabagong daigdig. Matuling maglalayag hanggang makadaong sa paroroonan. Ayan. So this is Alamat. They started as a 9-member group pero wala yung 3, so 6 na lang sila ngayon na the core members. And then yung logo nila is, kung titingnan nyo, it's A for Alamat, but itong symbol na to, it's yung baybayin ng A sa baybayin, like alibata, baybayin. So sobrang stylized niya. Pero for me, ito yung pinaka idea ng P-pop for me, na parang kasi talagang kulturang Pilipino yung nananaig sa kanila. Like imagine, yung members nila ay galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May members sila na Kapampangan, may members sila na taga Davao, may members sila na taga Samar, may members sila na taga Kalinga. So yung language din na ginagamit nila sa songs nila, they incorporate the languages nila sa lyrics nila. Ito. Puro na lang halimugog ang murag mga bangaw nagatingog-tingog. Buhay ko palihog kung buo pasibog. Murag adagadaga na mo sa ako ang nagkapalibog. Tuwad ang paitibara, lapag tayo agara. Uray may sa awat ito mag-isiti ka na. Ruwang karapat-dapat ay tayati dinawat. Putong mapapabae ka, ano papagalon. Hawag ito unan, hay lako ang halitaan. Puro arinasa, dinala ko munang anumuyo kung ano ito. Akong gaya, kapamo mo si Buti ng pamanira. Alala nga ng pepto, kaya alala mo ito. Yeah. So sobrang, and ako as a frustrated linguist, sobrang na-amaze ako sa idea na this is the first group na nakita ko na talagang ino-honor nila yung languages ng Philippines. And they also educate, syempre, the fans and the people. Di ba, napa-research ka, Nins? Eto, may ganda silang video dito na meron silang in-invite actually na linguist discussing the languages. Na common misconception sa mga na parang common misconception kasi na yung mga languages ng Philippines ay dialects. So alimbawa, iniisip ng mga tao na ang Bisaya dialect, yung Ilonggo dialect. No, they're not dialects, they're actual languages. Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Bicolano, Waray-waray, Hiligaynon, Bisaya, English, rice plant, palay, Pagay, Pale, Paroy, Humay, 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 cooked rice, kanin, Inapoy, Nasi, Maluto, Luto, Kanon, Kanon, nose, Ilong, Agong, Arong, Dungo, Irong, Ilong, Ilong, water, tubig, Danom, Danom, Tubig, 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 house, bahay, Balay, Bale, Harong, Balay, 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 moon, buwan, Bulan, 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 Ang galing na. Ang daming Bulan. common words. Bulan. Tapos sa Tagalog na yung iba. Nakakatawa. dog, aso, Aso, Aso,
Ayam. Ayam. Ido. Iro. Sky. Langit. Langit. Banwa. Panganuron. Langit. 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 Bot. Puwet. Ubod. Bulde. Lubot. Bubot. Buli. Lubot. Kiss. Yes, Halik. rich ang languages natin. Ungo. Uma. Hadok. Harok. Halok. Halok. Yes, ito yung professor na in-invite nila na mag-discuss. Yung usapang wika at dialekto kasi, very interesting ito, pero actually hindi to madali. Medyo komplikado siya. I will try to explain kung bakit ang mga dialekto. So, I'll give you two, no? Dalawang paraan kung paano natin maintindihan ang issue na ito. Yung una, ito yung medyo alam ng karamihan, which is what we refer to in English as the test of mutual intelligibility. Halimbawa, ako, isang Aklanon, yung asawa ko, isang Ilocano. Kung mag-usap kami, halimbawa gagamitin ko yung Aklanon ko, at tapos sasagot siya sa akin ng Ilocano, hindi kami magkakaintindihan. Bakit? Kasi nga, separate languages, yung Aklanon and Ilocano. So ito yung test of mutual intelligibility na kung itong dalawang salita na ito na ginagamit ng dalawang tao, hindi sila nagkakaintindihan, malamang separate languages siya. So Aklanon, Ilocano, Hilogaynon, Bisaya, Kapampangan, Tagalog, Waray-Waray, at more than 100 Philippine languages, mga languages talaga sila na hindi sila mga dialekto. Now, ang pamilya ko, before the pandemic, yung pamilya ko, regular na umuwi ng Pilipinas. Halimbawa, pupunta talaga kami ng Boracay. Kasi nga, medyo mahaba yung explanation ni Prof. Pero essentially, yung sinasabi niya, so yung isa, mutual intelligibility, kung ikaw, halimbawa, Tagalog ka, tapos kakausapin mo, Bisaya, hindi kayo magkakaintindihan kasi iba yung sentence pattern, yung sentence structure nila. Maliban sa vocabulary mismo, the pattern is different. So, pero halimbawa, yung Cebuano na taga Cebu at yung, for example, someone na nasa CDO or nasa Davao, dahil same yung ano nila, same yung root na language nila, magkakaintindihan sila. So, doon papasok yung idea ng dialect. Kapag ka yung same na na language pero nagkakaroon ng variants lang, na nagkakaintindihan pa rin sila. So, sabi rin ni Joven, sa Bicol, may Bicolano words na ginagamit sa isang lalawigan, pero pagdating, kunwari, sa Albay, tapos pagdating sa Sorsogon or sa Camarines, may ibang slight na ginagamit na term, but they still understand each other. So, sa mga Tagalog naman, halimbawa, makakonsider natin na dialect ang Southern Tagalog. So yung mga nasa Batangas, nasa Laguna, na nagsasabi ng mga nakain, naligo, naintindihan mo pa rin sila pero iba kasi yung conjugation na ginagamit nila. So that's an example of a dialect. Pero pagka from Tagalog tapos Ilocano, that's a different language already. Yan. So you can watch the whole explanation ni Prof sa YouTube ng Alamat. I can share it later. So sobrang fascinating ng concept ng Alamat sa akin na nagbago yung perception ko sa P-pop as a whole, na naging open ako sa idea nila na okay, posible pala. And hindi lang sa lyrics but even dun sa choreography nila. So yung steps na ginagamit nila, they actually use folk dance moves sa kanilang choreo na mixed with modern. So na yung sa halimbawa kung narinig niyo na yung Maharani is may singkil ang ano nila dito, and they featured si Joanna ng Bini. Ay. Nangyari. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and ta, ta, ta,
Attack! So for the people na nagsasabi na ang P-pop is a copycat ng K-pop, sige, pakitaan nyo yung alamat. Where na ang sinashowcase ay talagang Philippine culture. Taneo, ayusin mo! Yan, so yan. So si Jao malikot siya sa TikTok, baka nakita niyo si ikaw ang aking Jao. nag-iisang maaaring maaari mo mapagbigyan kung sakali pag-ibig mo ay magkamtan lakambinin ako na lang yung lakad sumusumpang kay batala ako ay di magsasawa maaaring. Ayan. So yun yung one of the things that I really love about Alamat kasi they're promoting culture, they promoting the languages, they educating people. And yung parang ako bihira ako makakita ng mga kanta na nag-incorporate nga ng local languages, 'di ba? So parang would it make you feel seen kapag nakakita ka ng gumagamit ng language mo in a respectful manner? And they also collab. So this is Ken from SB19. Saan na yan? Mong nasa gilid lang pangako di ako nahihibang ikaw ang aking nag-iisang maaaring maaari mo mapagbigyan kung sakali. So yung paikot na kamay, that's a courtship dance. Ako na lang yung lakad sumusumpang kay batala ako ay di magsasawa maaaring mo mapagbigyan. So, sobrang amazing ng Alamat and hindi ko nalagay yung... So, babalik tayo dun sa shinare ko last time, prescriptive versus descriptive. Prescriptive are yung mga super grammar Nazi. Ganito dapat yan kasi ito yung proper grammar. Hindi ka valid kapag hindi mo ginagawa yung proper, kahit naintindihan mo naman, nasa prescriptive side sila ng language, philosophy, ganyan. And ako kasi, mas naglilin ako dun sa descriptive type, which means kung ano yung ginagamit talaga ng tao, kahit whether or not it's grammatically correct. So, halimbawa, may mga friends tayong kakilala na yung conjugation nila medyo kakaiba, pero naiintindihan mo kasi gusto nilang sabihin. So, for me, okay lang yun. Ang example nila dito is sa US, you would encounter a lot of black people na magsasabi ng ask versus ask. But you understand what they're trying to say. So nandun tayo sa mas descriptive approach. And yeah, so naka-attend ako ng concert ng Alamat 2 years ago. And since voice actor ako, nagdadub ako sa Viva minsan, one time, Viva kasi ang Alamat. So one time, nung napadaan ako dun sa may guard nila, nandun yung mga stand-in nila galing dun sa concert. So nakapag-picture ako. Ayan, so yun lang. Some resources, yeah, if you wanna learn language, yan, pwede nyo i-hit up. But ang point ko lang talaga dito is, kung ano man yung gusto nyong iparating na message, you have to find common ground. Kailangan magtagpo kayo somewhere. Kasi kung hindi kayo magtatagpo somewhere, hindi talaga magkakaintindihan. Kung may gusto kang ibentang idea, may gusto kang ibentang product, hanggat hindi kayo nagtatagpo dun sa common ground nyo, hindi mabibuild yung trust, hindi mabibuild yung relationship, at hindi kayo magkakaintindihan. And di ba yun nga ang point natin is magkaintindihan, maka-resonate, maka-relate, di ba? So yun lang. Yan, pagtatagpo. So yan, maraming salamat. Hihi. Alright, hello. Palakpakan naman natin si Jay. Siksik-liglig at nagumapaw. Fresh ako, Jay. Thank you, Jay. Diba? O, sinong mga na-amaze sa... Yung parang, for me, share ko lang, yung as he share yung kanyang passion, parang ang dami ring laman, ang daming pulot na hindi lang niya ba siya sinishare talaga yung passion niya. So parang mas naiintindihan namin bakit mo talaga sila gusto. And yun, talagang yun yung kaya nga nagtagpo. So, sino naman dito, baka may mga question kayo? Any additional question? Or honoring pala. And sinong gustong mag-honor kay Jay? Yung mga
yung mga natagpuan ng alamat ng dahil kay Jay? Ako, I just want to thank you, Jay, sa alamat. First, ngayon ko lang sila talaga narinig. Oh my gosh, kala ko SB19 yung sasabihin mo, tapos biglang alamat. Parang galing na ako sa SB19. Unang-una, sasay ko to lagi, yung type of content ni Jay, grabe siya mag-deep dive, guys, sa mga strengths aware dito. Intellection, intellection, ideation. Wait lang, lagay natin yung virtual. Lagay mo yung lahat ng green. Ayan. Intellection. Teka, iyan ako. Yan, input, empathy, ideation. Ayun, intellection, input, ideation. Tapos with empathy pa and developers, so relationship building. Ang galing lang kasi sabi ko kay Jay, every time meron akong pang deep dive din talaga yung sa content ni Jay. Parang tumatabang utak ko pag nakikinig ako kay Jay. Kasi may mga things na parang, ganyan. Mamaya magugulat ako in conversations with other people. Parang nami-mention ko siya. Like, sa'yo ko natutunan yung Soji, and then yung mga other things pa na, about yung interest mo and yung mga love mo na parang, kung nagkatagpo tayo, alam mo yun, like parang sabi ko nga, yung pagtatagpo, parang common ground din with people. That's why nakakatagal into conversations. And sobrang na-amaze ako dito kasi the way mo din present yung talk mo is hinanapan mo rin kami ng common ground. And then nasara mo pa siya sa dulo. Tapos sabi ko, oh my gosh, Jay, parang hindi naman kahapon wala pang talk. Parang meron na. Diba? Yun nga. So, I want to thank you. I want to honor you. Like, this is just parang one of many na ginagawa mo na marami ko natutunan from you. So thank you so much, Jay, for the energy and sobra. Solid. This one. Yan. Thank you so much again, Jay. Baka meron pang ibang gusto mag-honor or baka meron pang gustong itanong tungkol sa alamat. Kasi i-deep dive niya pa kayo niyan. Okay, go, Joel. Joke lang, AJ. Thank you, AC. Kay Jay, yung napag-usapan namin about dun sa Bicol, sobrang mas na-learn ko yung difference ng dialect and language. Yung na-explain niya kanina. And alam mo yung passion mo, Jay, pag ramdam naman kahit di naman namin sabihin, ramdam namin how you love that kind of language. Tapos yung gusto mong i-immerse nga din yung sarili mo sa iba pang mga language. Na very rare sa panahon ngayon, very rare. Kasi diba may mga ginagawa ng iba-ibang language, may mga parang may mga Gen Z na naman sila na yung gumagawa ng mga bagong vocabulary. Pero ikaw, pinag-aaralan mo talaga yung paano to nag-connect, ang similarity nito. Yung nag-usap tayo before na dinadissect mo, ito yung root word. Yan, natandaan ko pa yung pinag-usapan natin. Ito yung root word, tapos paano siya nabubuo. Sabi ko, grabe, naisip mo pa yun. So, bibihira yung maka-encounter ako ng pag-ayon. So, yun yung for educating us din sa amin yung ganong o impartation ng knowledge mo dun about sa language and paano siya nagtatahi-tahi. So yun, thank you, Jay. Super nag-learn ako sa talk mo ngayon. So, thank you, Joven. Na-amaze din ako sa'yo kasi nung nalaman ko na ikaw ay Bicolano and Dabawenyo. So you know those two languages aside from Tagalog and English. So like ako, naiinggit ako kasi wala kasi akong probinsya. Ang probinsya ko na is Laguna kasi doon ako nag-college. Pero hindi talaga kasi lumaki talaga akong Quezon City. So naiinggit ako sa mga taong may ibang language na local. Kasi that's something I don't have. And kaya minsan sinasabihan ko si Mamita, gamitin mo yung language mo sa content mo. Kasi alam mo yun, that's something that's unique about you. And it will give you a common ground with people who are the same. Diba? And that's kumbaga, that's unfair advantage that you have. Yan. So for me, if you can, it's a way for you then to connect with the right audience, I think. So, yun lang. Yes, oo. Super ako nag-resonate ako dun sa authentic experience kasi parang yan yung aking dinidiscover ngayon. So parang tinamaan-tamaan ako tapos in-example mo si single mom na 2 years ng Chenilyn. Anyways, okay. Let us show our support to Jay or nandyan po yung mga link niya. If you want to know more about Jay at saka yung mga content na kanyang sinishare sa kanyang account, nandyan po yung mga link. Tayo po ay malayang i-follow siya para mas makita nyo kung gaano siya talaga ka-passionate with language, with drag, with many things. Anime. With anime, yan. Ayun. So,
Any last wala na bang hahabol? Kasi aalis na kami, Wala nang hahabol na pa-thank you, may questions pa-honor, ba? questions. Ayan, go Mamita Go, and Mamita. Liz. Grabe na. I would like to honor Jay kasi akala ko sa Discord mo lang ako tuturuan. So, inintroduce mo rin yung alamat sa akin. Parang na-activate ako. And then, I really like talaga sa discussion mo ngayon, Jay. Actually, before pa naman talaga, hinahangaan talaga kita. Kasi, the way you talk, parang sino to? Mapapaganon ako. Tapos habang tumatagal na nakilala kita, especially ngayon, first time kong nag-join na ikaw yung speaker, ang lalim. Grabe. Ang lalim talaga. Yung parang hindi ka pasalita na tao, pero pag once na nag-open ka at i-shared your story, talagang matatagpuan mo talaga yung hinahanap mo. And then dito sa alamat, syempre, talagang sa P-pop naman talaga makaano ko SB19. Pero parang dinagdagan mo yung alamat. And then you made me realize na yes, yung sabi mo nga na ini-encourage mo akong magsalita ng Hiligaynon din sa content ko. And parang doon ko rin talaga nakita na hindi ko kailangan yung parang sa virality, kung ano yung uso. Kailangan ipapakita ko kung sino ako kasi matatagpuan ko yung right audience ko din through my story, through my authenticity, through my language din. And thank you for that, Jay. Salamat. Thank you, Mamita. Paturo ng Hiligaynon. Pag may time tayo. Go, Yes, Liz. Si Liz, meron pa, di ba? Si Liz. Jay, I just wanna honor you and acknowledge and thank you for saying yes to this talk. Sobrang na mind blown ako dun sa alamat kasi though may alam ko na may surface level awareness ako about them. Pero nung nag-usap tayo about alamat, sabi ko, grabe, ito yung kulang sa parang Filipino representation na ginagawa na nila sa K-pop. Kaya ako yun yung reason din kasi kung bakit super immersive yung K-pop ngayon. Kasi first, yung mga nilalabas talaga nila is about culture. Kaya super interest kasi iba siya, iba. And ngayon, dahil share mo yung about representation, sobrang na-open mind kami ng ang lawak pa ng kayang ibigay ng P-pop in terms of global. Kumbaga, andun pa lang, siguro yung 2016 or 2009, 2010 ng K-pop. Parang nandun na tayo right now, which is super ganda na na-share mo sa amin ngayon kasi mas na-open yung mind namin. And ako, personally, as a K-pop fan, as a K-drama fan, mas naging ako na ito yung community pala sa akin na kaya gusto ko rin ma-apply in terms of Filipino naman na culture. Ayan. So, yun. Thank you, Jay. Para nagkaroon ako ng more ideas in what to share in my content. Lalo na ko sa community na ito rin yung connectedness. Yung connectedness is talaga. Parang mas na-strengthen. Thank you, Jay. May add ako. Thank you so much, Liz, pati Jay. Gusto ko lang i-share. Super ganda sa talk mo, Jay, kasi most people, napansin ko, when creating content, they try to be like everyone else. At dahil doon, hinihinaan nila yung parte nila na hindi usually nakikita. Pero ang pinapakita dito sa alamat, and then sa yung nasa na-share mo is, the more mo ipakita yung totoo sa'yo, the more mahanap mga ganung tao na talaga kayo. Like, talagang mag-click talaga kayo. Kasi most people, ba't niyo nakaka-connect? Kasi kamukha mo lahat paano yung iba ginagawa. Or like, hindi ka naman talaga ma-English, tas full-on English, or something like that. Because for the sake na ayun yung nakikita mong normal, parang correct. So, ayoko mag-Bisaya dito or ayoko mag-Tagalog kasi baka, alam mo yun, hindi siya pangkaraniwang. Pero the more ka hindi pangkaraniwan, the more ka magsa-stand out. Especially as content creators, the more mo i-own yung identity na yun. Kasi
the more, kaya natatakot lang minsan mag-stand out, pero pag nag-stand out ka, dun ka nakakabuo ng community. Parang, okay, a community of weirdos, tingin weirdos, kasi yun yung hindi pangkaraniwan na ginagawa nila yung mga artists, dati yung creatives, and then tayo dito sa PC, like yung mga pinupursue natin. Pero at the same time, yun pala dapat. Then minsan, yun yung kailangan makita ng mga tao. Dati na mo kung gano'n ka-distinct yung alamat. And sa sinasabi nga kasi ni Liz, that's what builds communities talaga. So ang ganda lang na baka may mga parts of our identity na hinihinaan natin kasi hindi siya masyado kita or hindi pa natin nakikita. Baka the more natin siya kailangan ilabas. Anyway, nakaka-happy lang. Thank you, Jay. Ayun, thank you. So if share ko ulit yung aking socials, saan na yun? Ito, you can follow me sa FF Avatar J sa TikTok, sa Instagram, and my YouTube channel, J Montañez. Nag-upload ako ng reactions and actually sa Drag Race, ganyan, and things that I find interesting, ganyan. And nagtuturo din ako ng Tagalog kung kailangan nyo ng tutor or whatever. Pero waitlist pa lang siya. Pero syempre, kung nakita nyo naman kung paano ako nag-present ngayon, ganoon din ako mag-present. I will find ways to connect and para maintindihan yan through pop culture, through memes, through ways na, alam mo yun, na we will find common ground eventually. So that's my style. Ayoko nung super by the book. But anyway, so sa lahat ng gagawin natin, sabi nga ni Mama And remember, always be true to yourself in your thoughts, in your words, and in everything that you do. Puso, puso, at puso pa rin. Can I get an Eme up in here? Eme! Nice one, Jay!